Madilim na gabi sa inyong lahat. This is Kuya Mike, and for today's topic, let me go ahead to discuss the difference between lending and microfinance at ano ba ang purpose nila sa madlang people. Actually, they are related concepts. However, they have distinct differences. Definition of lending refers to the act of providing money or even assets to an individuals or business na syempre kailangan mong bayaran. Usually, meron tong interest. While microfinance refers to the provision of financial services including loans, savings, and insurance. Para kanino? Para doon sa mga mabababa ang income or small businesses who lack access to traditional banking services. Yung mga individual daw na hindi nakakuha ng mga serbisyo sa pananalapi from those traditional banking institution. Pagdating sa scope, ang lending ay pwedeng maglaman ng iba't ibang uri ng pautang such as personal loans, mortgages, credit card debt, or business loans. While itong si microfinance ay nakapokus sa pag-provide ng mga maliliit na pautang, short-term loans or what they call microloans para suportahan ang pagiging entrepreneur, income generation, and financial inclusion. Before I proceed, siya nga pala, I'm selling this Bluetooth microphone. Yun. As you can hear, malinaw at buo ang outcome ng boses ko. Ideal kung isa kang vlogger. Sa murang halaga, sulit ito. Nasa description po ang link ng TikTok shop. Kung gusto nyo lang naman magpa-COD, bili ka na, ma'am sir. Konti na lang stock. When it comes to institution, ang lending ay karaniwang ino-offered ng mga traditional financial institutions such as banks, yung mga bangko natin dito sa Pinas, then credit unions or online lenders, gaya ng One Hand, Moneycat, Tala na nakikita nyo sa Facebook. Samantalang si microfinance is often offered by specialized microfinance institution like ASA, Pag-asa, Cardbank, One Puhunan, Uplift, Prime Ventures, etc. Well, kasama dyan ang non-governmental organization or community-based organization. Pag-usapan naman natin ang interest rate nila. Si lending pwedeng mag-iba-iba depende sa lender, loan type, and borrower's creditworthiness. While microfinance interest rates are madalas higher than the traditional lending rate due to the higher risk at mga gastos sa operation. To be simplified, si lending ay nakatutok sa mas malawak na merkado habang si microfinance ay nakapokus sa mga individual o maliliit na business na mabababa ang kita. Pagdating sa interest, mas malaki ang kay microfinance. Sa pautang naman, mas malaki magpautang si lending kaysa kay microfinance. Overall, the main purpose of lending and microfinance ay para matulungan ang mga individuals, small businesses, entrepreneurs na magkaroon ng access to financial services para maging empowered ang isa't isa, and we can definitely reduce poverty o labanan ng kahirapan sa buhay. Maganda ang layunin nila, kaya wag natin silang takasan, taguan o pahirapan. Andyan sila nung nangangailangan ka. So, just follow the policy. That's all, and bye for now. By the way, kung nagsawa ka sa mga pagdadaldal ko, baka trip mo ding pagsawaan. Ang aking original song title is Di Naman Ako Nagkulang, Diba? Also uploaded on my YouTube. But for a meanwhile, ito ang sample. Itinurin kang prinsesa noong ikaw ay sugatan, akin kang nilunasan. Ako ang bumuo sa puso mong sugatan, binigyan ng bitamina, katawan mong mahina. Ngayon okay ka na, nabuo na kita. Masayang masaya, o ang lakas mo na, magaling ka na. Okay na, okay ba? O ba't ngayon ako'y iiwan? Kahit di pansinin, ako'y nandito pa rin. Laging nakatingin, ako'y nandito lang. Kung sakaling saktan, iwanan kang luwaan, ako'y tawagin.